Hello mga stories, welcome back sa ating channel. At bago tayo tumungo sa itong topic na to, may disclaimer lang tayo, no? Kung ano yung mga opinion, mga pananaw sa ipapahayag ko itong channel na to, itong YouTube channel na to, ito yung mga sangkot dito sa yung mga ito'y medyo hindi siya sumasalamin sa mga mga polisiya, mga posisyon ng anumang ahensya, organisasyon, employer o kumpanya. Okay? So, ito lahat na ito ay ito ay parang mga information lang at yung mga minsan kasi ng mga comments yan walang hindi sumasalamin dito sa channel na ito. So, kung ano yung kahit kung mapapanood yung do it on your risk, diba? At saka gagawa ng sarili ng paniliksik, buo ng sarili nilang yung magsasabi sa opinion, lalo na sa mga comment sections na binabasa ko, wala namang guarantee wala namang guarantee dito sa katumpakan katumpakan o kaubuan sa mga ipapakita ko sa inyo mga impormasyon dito sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. Okay, so thank you. Ito, papasahin ko na ito. Please proceed. Ito, tungkol ito sa sabi na dito, galing ito sa subreddit ng Philippines. Ito ay kay Dr. Rian. Why are 7-Elevens and other convenience stores in the PA so lacking compared to our neighboring countries? Diba? Sabi niya, hey, our Philippines. Anyone else feel like our 7-Elevens okay, sorry. Ulitin na. Hey, our Philippines, anyone else feel like our 7-Elevens and other convenience stores are kinda may compared to our neighbors like Thailand, or Taiwan, or pwede sa Japan, sa mga Korea, ganun. Okay. I mean, walk into 7-Elevens in Bangkok or Taipei, and it's like a whole vibe, right? Stock and cool snacks, unique drinks, and even legit meals like bento boxes or spicy Thai sandwiches. They got ATMs, bill payments, and even ticket services. All with the lively atmosphere. Here it feels like the same old cheap sodas and maybe some siopaw. If you're lucky, no hype, no excitement. And don't get mad and don't get me started on payment options in Taiwan. You can pay with mobile apps, cards, or even e-wallets like it's nothing. Thailand 7-Elevens are through money and other digital options, diba? Meanwhile, our 7-Elevens dito sa Pilipinas are mostly cash only unless you're using GCash and some branches. And even then, he's hit or miss. Why are we so behind? Is it the franchise setup, consumer habits, or what? Curious to hear your thoughts. So, ako muna magbibigay ako ng reaction dito, opinion. Di ko sure kung totoo ba to is a franchise thing. Kasi, ang dito kasi yung ang 7 under ng Philippine 7 Corporation. So, So, alam ko siya yung Philippine 7 Corporation. Philippines 7 Corporation. Yun yung under ng 7-Eleven. So, yun. Papakita ko sa inyo yung company to, pero overview ko lang ito. Papakita ko sa inyo ito. Philippine 7 Corporation is a Philippine licensed and operator of 7-Eleven convenience stores chain and established in 1982. Okay, and it currently operates over 3,760 stores, including franchise and company-owned locations. The company's main business is retailing, merchandising, and managing real estate,
with the focus of offering various products and services under the 7-Eleven brand. So, dito pala, dito, may mga, kasi hindi natin kasi malalaman kung franchise or company-owned. So, hindi ko alam kung saan yung mga company-owned dito. So, yun, sabi dito, meron yung 7 both company-owned, merong, may mga franchise din dito. So, ito, makikita natin dito sa, itong, pinaka-official website. Mayroon kasing franchising dito. Di natin matitrace kung sino yung mga, yung mga stores na may company-owned and yung company-owned o yung mga franchise nun. Kasi, hindi ko natin malalaman kasi di pinapakita dito kung saan na may ng company-owned franchise unless kung mayroong tatanungin mo, saan ba ang dito na 7-Eleven na may company-owned, yung gano'n, o may franchise? Siguro, yung karamihan, meron kasi na, yung iba kasi, mostly sa mga company-owned, ready yun. Lalo-lalo na sa mga, lalo na sa mga, yung mga, yung cashless like GCash, yun. GCash, di ko alam sa Maya wala sa sa GCash lang nagtatanggap sila ng payments doon, tapos yung mga bills kasama yun. Pero yung mga yung mga franchise expect nyo na wala silang ganun. Minsan kasi pinapakita kasi na not available, ganito, ganyan yun. At well, pagdating kung ikukumpara mo sa ibang bansa, napaka malaking na pagkakaiba. Kasi katulad yung sinabi nila na third world country kasi tayo. Hindi na magtataka nun. Okay? Hanggang ngayon, third world country pa rin tayo. Kaya minsan yung karamihan dyan cash only yung binabayad niya. Bukod pa doon sa company minsan sa karamihan sa mga franchise, hindi tinatanggap. Bakit? Unang-una, karamihan doon na ayaw niya itong tanggapin kasi dagdag trabaho. Yan yung sinasabi ng ilan dyan sa Reddit na dagdag trabaho daw, tapos na ay charge kasi yun na ibabawas sa sales doon. Yung mga babawas sa kinikita doon, di ba? Na malaki. Hindi ko alam kung ang pagkakalam ko pag gagamit ko ng 1.2% sa mga sa convenience fee ata, so ganun. Diba? Yun kasi yung regarding sa sa mga cashless, di ba? Kaya minsan karamihan sa iba na iniiwasan din nila yun. So yun, kaya yun na di na magtataka kung bakit third world country kasi tayo. Hanggang ngayon, cash only pa rin ang bayad doon. Sa iba, okay, sa mga ilan stores. Kasi yung iba mostly pwedeng magbayad through GCash, no. Mostly sa mga yung mga major cities like sa Manila, Mandaluyong, mostly sa mga Quezon City, yon, sa mga malalapit doon, diba? So yun, babangatan natin yung sa mga comment sections dito. Sabi na dito sa Adrian Adrian B, guys. Okay, sabi na dito, is my guess is my majority of people would rather buy or bulk of they go to markets, departments, grocery stores. Yan, grocery stores. So, majority of people don't just buy for themselves, but the rest of the family. So there will be a lot of stock available for consumption. So, and also, there's a lot of sari-sari stores, especially near neighborhoods. If there's a convenience store nearby, that's lucky. If there's none, people would rather go to real sari-sari store and then walk for just go to the convenience store to buy their thing or two.
yun, yung, ano, kasi, minsan kasi, target yung iba dito, yung ano, yung mostly sa mga, major way, mga, major roads, yun, doon sila, parang tatayo, most ganun yun. Kasi sa amin, dito sa amin, sa dito sa village, medyo limited. Yung isa nga lang, lalabas ka pa sa bayan para bumili ng sa 7-Eleven. Doon na meron doon. Okay? Unlike sa mga sa mga medyo sa sa village naman, yung main road doon sa village. Dito naman sa Alpha Mart naman, pero maliit nga lang, di ba? Yun, at talagang yun, lalakarin ko pa yun. Unlike sa dito sa mga pag magka-cash in, karamihan kasi walang dito, parang laging offline, yun kasi yung dinadahilan. Siguro hindi ko alam, sure, ayoko husga kasi di umano na minsan sinasadya ata ng offline o what. Hindi ko masasadya kasi hindi naman ayoko unahan ko sila, di ba? Dahil naman ako customer lang ako, di ba? Yun, ayun. So, yun. Ayan, katulad yan. Sinabi niya dito, ayun, nag-reply, agree, iba ang consumer culture natin. Ito naman, convenience stores are also usually concentrated in business districts because of the customers are workers who want convenient ways to eat. So those are a target market. Also short-time travelers, diba? Ito naman, this is well, like Japan, yung konbini, yung parang sa store doon. So, yan. Sa halos, pareho naman talagang tinda nila. Dahil na sa common goods like poke, soap, instant noodles, yun. Kapag may kombini ako, lagi ako nagbibili ng hotdog, siopaw, o yung mga rice meals, other rice sa ako bibili. Alam mo, speaking of yung mga kombini, yung, lalo na sa mga hotdog, siopaw, na-try ko yung isang araw, bumili ako ng hotdog doon at minsan kasi mainit doon pero yung doon yung natikman ko na yan yung hotdog noon pa medyo ako parang hindi siya yung typical yung parang hindi siya typical yung parang pag tinikman ko ibibilog niyo yung mata ko. Diba? Lang, parang simple lang. Tapos, hotdog, parang tinapay lang, ininit. Tapos, lalagyan na ng dressing, ketchup, o what. Kainin, ganun. Parang hindi naman, parang hindi naman special yung binili ko. Pero, yun. At saka, tataka lang ako, hindi siya yung katulad yung iba na pang noodles. Nakikita ko naman yun kasi alam mo kasi iba kasi yung culture kasi sa Japan or sa mga Hong Kong. Mostly kasi sa mga 7-Eleven. Sa 7-Eleven sa ibang bansa like yun, Kabangkok, Taipei. May iba kasi dito. Kasi mostly sa mga konpi like yung mga hotdog, mga siopaw. Dito kasi kasi mostly sa mga sa mga snacks, unique things, sa mga legit meals. Iba sa kanila. Okay? So, iba kasi yung culture natin sa kanila at culture dito. So, parang magkaiba yung magkaiba yung mga pagkain natin tayo. Mostly yung mga pagkain mga matatamis o masasarap. Hindi katulad sa mga iba, bago tayo, yung iba mga boxes or spicy yan. Ikaw na yung nagsabi na bento boxes or spicy Thai sandwiches, di ba? Iba ang sa mga taste natin. Baka kasi, di ba, na hindi angkop sa mga panlasa natin. Yun, mga ganun. Kaya, hindi na magkaiba talaga. Baka ma-culture shock kayo. Medyo culture shock ka naman. Kaya
Ito naman sabi nga ni Dark Ed Ali 51, oligarchs and the convenience store industry, George Araneta, have you seen this Uncle John's? Or follow me inside Araneta Center. Now, Araneta Center. President of 7-Eleven PH is Victor Patermo, son of Minister Vicente Patermo. So, okay. So, sila yung mga oligarchs ba? Talaga. Finally, rights entered the country under the Sober de Ayala, the Tantroco. We all know the name Tantroco, Ambassador Benny Tobacco, Rostana. Is now Udena. Okay. Ito naman, may Lawsons na. Yung Lawsons entered with Pure Gold, Lucico, is now holds PBCom. Okay. So, yun. Kaya pala may nakita akong Lawsons sa PBCom Tower. Yung Uncle John, syempre, kaya mga Uncle Johns dati, Uncle John Gokong Way. No competition. Is it that Ayala? So, okay. Kaya pala, sa Makati, tinitukoy niyan, di ba? PBCom doon. So, yun. Ito SKU, Maximization Limited Self. Ito galing kay Udon Dork, no? Ito SKU, Maximization Limiting Shelf Spaces for items that are more likely to move faster for less spoilage. You get the items they can sell because those are the items that the market really wants right now. So there's no proof of concept yet to show the cool snacks, bento box, etc. It works as scale to make profit. In the rare instances, you have to try those, and they have. It keeps foreign they can afford the test and longer periods. And it's only recently 7-Eleven stated pushing fried chicken in my area. Yun. Di ba na kanya may mga kaya mga iba yung mga area ng mga major roads kaya. Yun. So yan, glorified, okay. So ang dami. Okay. Ito. Last na to. Ito last na to. So, ito yung galing kay Quantum Tateway. Last na basa ko, tapos na tayo. Okay yung 7-Eleven natin versus what you would get in most countries in like US. I think you are just seeing into the different lens. Kaya nakikita mo yung dapat i-improve yung 7-Eleven natin. That is sa 7-Eleven na nakapag-secure ng mga tickets mo for concerts. Yan. Fun fact, may nag-isang 7-Eleven na nag-accept ng card payment at QRPH, yung 7-Eleven ni Nai at Terminal 3, no? Yan. So, for 7-Eleven in Taiwan, ibang ball game kasi sa kanila. Yung 7-Eleven and other convenience stores like High Life and Family Mart, parang naging mini grocery cafe yung dating sa communities, and medyo same sila ng diskarte ng 7-Eleven sa Japan. To the point na makikita mo talaga sa mga Japan products sa kanila. So 7-Eleven Thailand, I don't know. I find about the same. Sure, may sandwich sila na masarap, and they do accept card payments. Minimum kasi 250 baht. But I feel they are pretty much for the same with us. I will agree doon na sa Bangkok na may taga 7-Eleven na step up offering, pero outside tourist places. So, normal lang yung 7-Eleven nila. Okay, so I would agree that our 7-Eleven should be improved. Kaso, napansin ko, parang ayaw nilang gawing same model as with Taiwan and JP, yung Japan, na may upuan sa loob. Most na nakikita kong 7-Eleven na nasa labas ng upuan and di comfortable. Most 7-Eleven in our country should be renovated. Kaso, I don't know. Baka small voice lang tayo kasi baka hindi naman need nila gawin dahil di nila nakikita yung value of updating. So, yun.
Alam mo yung ano, kaya nila nilalabas yung mga upuan. Di ko alam may mga comments dito na kasi daw ano, ginagawa nilang ng mga tambayan sa loob. Or kung hindi tambayan sa loob, medyo masikip na. Kasi karamihan sa mga ano, yung mga stores yun, medyo maliit lang yung spasyo. Kaya minsan maliit lang. Kaya ginagawa nila, nilalabas nila. Mostly sa pag malalaki ng mga ano na spaces, nilalagay na lang sa loob. Kasi minsan may sarili silang ano na doon nilalagay. Yun yung nakikita ko din. Yun yung parang sinasabi nila mostly dito sa mga comment section. Mostly sa mga Facebook. Ganun. Yun, yun ang masasabi ko. Okay, so yun lang naman ako. Gusto nyo basta, may daming comment section, ang daming mga comments dito na may yun yung pinagkaiba kasi ang masasabi ko lang dyan is magkaiba kasi tayo ng culture dito. Pilipina, kung isasabay mo sa mga culture dito sa Pilipinas sa ibang bansa, di ba, like, imposible yun. Okay? So, huwag tayo mag-expect tayo magiging isa ang culture natin sa ibang bansa. No. I'm totally not agree with it. Hindi ba sinasabi mo? Yun lang ang masasabi ko. Thank you and see you in the next video. Bye.